Salamat po sa Panginoon, meron tayong bagong podium. Kung yung mga bisita nating pastor medyo maliit, hindi natin makikita kasi mataas yung podium. Sige po, buksan po natin ang ating mga Biblia para sa ating short exhortation. Romans chapter 4, 17 hanggang 25. Romans chapter 4, verses 17 hanggang 25. Basahin po natin. Verse 17, gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan ng Diyos na kanyang sinampalatayanan na nagbibigay buhay sa mga patay at ang mga bagay na hindi buhay noon ay binubuhay niya ngayon. Umaasa kahit wala ng pag-asa, siya'y sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi, magiging napakarami ang iyong binhi. Hindi siya nanghina sa pananampalataya. Itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay na sapagkat siya'y may mga 100 taon na at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Gayunman, hindi siya nag-aalinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. At lubos na naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako, nakikita niya na matapat ang Diyos. 23, kaya't ang kanyang pananampalataya ay ibinilang na katwiran sa kanya. Ngayoy hindi lamang dahil sa kanya isinulat ang salitang sa kanya'y ibinilang, kundi dahil din naman sa atin na ibibilang sa atin na mga sumasampalataya sa kanya na muling bumuhay kay Kristo na ating Panginoon mula sa mga patay, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y aariing ganap. Nasa part po tayo kung saan ginamit na illustration ni Apostol Pablo si Abraham para ipakita sa atin kung ano ba ang ibig sabihin ng justification by faith, ang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus para sa ating kaligtasan. At nasa part tayo na ipinapakita sa atin ni Apostol Pablo ang pananampalataya ni Abraham. At ang layunin ay para ipakita sa atin na kung papaanong naligtas si Abraham, ay ganun din po tayo maliligtas, tayong mga mananampalataya sa New Testament. Kung papansinin po natin, sinasabi dito na siya po ay nanampalataya, si Abraham, sa pangako ng Diyos na bibigyan siya ng maraming binhi. Hindi lang ito basta pangako. Sa ating pag-aaral sa buhay ni Abraham, nakita natin na ang sinasampalatayanan ni Abraham ay ang pangakong binhi na manggagaling sa kanyang lahi. At iyon ay tumutukoy sa ating Panginoong Yesus. So si Abraham po ay nanampalataya sa paparating na tagapagligtas. At kung papaanong si Abraham ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ganun din tayo ngayon na mananampalataya, na maliligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya naman
ng pangakong binhi na galing kay Abraham na dumating na. At siya po ang ating Panginoong Yesus. At ang sabi ni Apostol Pablo na ibinigay ng Diyos Ama sa kamatayan para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. At siya ay binuhay na muli para sa pag-aaring ganap natin. Ang ibig sabihin, ang resurrection ng ating Panginoong Yesus ay pagsasabi ng Diyos na acceptable sa Kanya ang perpektong buhay at perpektong pagbabayad kasalanan ng ating Panginoong Yesus sa krus. At ito po ang iisang paraan ng kaligtasan. Mula Old Testament hanggang sa New Testament, iisa lamang po ang paraan ng kaligtasan. Ito ang pananampalataya po sa ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng Kanyang perpektong buhay at perpektong pagbabayad ng kamatayan sa krus, upang ang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Na ang sinasabi po sa atin, dahil iisa lamang ang paraan ng kaligtasan at ang pananampalataya ay nanggagaling sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoon, importante po na magpatuloy tayong matapat sa pagpapahayag ng mabuting balita. Hindi po natin pwedeng itago ang mabuting balita na sa atin lamang. Kailangan nating i-preach, kailangan nating i-share. At ito po ang isang sinasabi sa atin na kailangan nating ipag-pray bilang isang iglesia. Ang susunod na makikita natin na pwede nating pag-pray bilang isang church ay ang pananampalataya ni Abraham, makikita po natin, ito ay dumating sa kanya, nagkaroon siya ng pananampalataya dahil ginamit niya ang kanyang mind. Alam niyo po ba, napaka-importante ng role ng ating mind pagdating sa ating buhay pananampalataya. Ang ating mind ang nagsisilbing gate, pintuan, patungo sa ating puso. Ang ibig sabihin, kung gusto mong manampalataya at tayong mga Kristiyano gusto nating mag-grow ang ating pananampalataya, kailangan nating gamitin ang ating mind. I-saturate natin sa Word of God. At ito yung makikita natin kay Abraham sa ating pag-aaral sa kanyang buhay, hindi ba? Nung siya ay paakyat sa bundok para ialay ang kanyang anak, na napag-aralan natin na ang isang iniisip niya ay kung papatayin ng Panginoon ang kanyang anak, ay kaya naman niya itong buhayin. Buhayin. At ganito rin ang sinasabi ng ating text na patay man ang kanyang katawan, matanda na sila, imposible bilang tao na magkaanak pa sila, pero nakikita niya na walang imposible sa Diyos. Ang Diyos ay powerful at ang Diyos ay matapat. So ginagamit niya ang kanyang mind. Sa ating kultura po, ito ang isang nagpapahirap sa atin kung bakit napakahirap para sa atin na mag-spend ng maraming time sa pag-aaral, pag-analyze ng Word of God. Sa iilang beses na nag-travel kami ng pamilya, kapag may kasabay kaming mga foreigners, yung mga foreigners po, kapag naghihintay na matagal yan, usually po, may dalang libro yan. Nagbabasa. Kung hindi actual na libro, merong dalang Kindle yan. Nagbabasa. Pero yung mga Pilipino, pansinin mo yung mga Pilipino na nag-travel, may dala silang cellphone. Ay usually ginagawa nila, nanonood ng movie. O kaya, ini-scroll ang kanilang social media account. Tayong mga Pilipino, ito yung mas mahirap para sa atin. Hindi tayo na-train na magbasa. Pero sa US, halimbawa, ang mga Amerikano, bata pa lang tinitrain na yan na magbasa.
Ang mahirap sa atin, ang buhay pananampalataya, kailangan natin gamitin ang ating mind. Kaya naman pansinin po natin, na-adapt natin ang ating kultura, kapag wala tayong ginagawa, anong usually gagawin natin? Magbasa ba tayo ng Word of God? O kaya kung dala mo yung cellphone mo, yung buksan mo yung app mo, basahin mo yung Bible mo? Hindi. Ang automatic na gagawin natin, dahil ito ang nakasanayan natin, bubuksan mo yung Facebook mo, mag-scroll ka. Nasanay tayo sa entertainment. Pwede naman na kapag wala tayong ginagawa, bakit hindi tayo magbasa ng Word of God? No. Kesa naman sa sinasayang natin ang oras natin sa pag-scroll ng ating social media account, kesa naman sayangin lang natin ang ating oras sa panonood ng mga movies o mga balita sa ating YouTube account, bakit hindi tayo magbasa ng salita ng Panginoon? Dahil kung ano yung pinapasok natin sa ating mind, yun ang lalabas sa ating buhay. So kung palagi kang nakatutok sa nangyayari sa mundong ito, at kung ano ang binavalue ng mundong ito, yun ang lalabas sa iyong buhay, magiging makamundo ka. Kaya naman, napaka-importante na ingatan natin ang ating mind. Hindi po lahat pinapasok natin sa ating isip. Dahil ang ating mind ang gate, pintuan, patungo sa ating puso. Kung ano ang pinapasok natin sa ating puso, yun ang lalabas sa ating buhay. Pag-aralan po natin at huwag tayong sasabay sa kung ano ang ginagawa ng marami. Na dahil uso ang social media, yun din ang paglalaanan natin ng maraming oras. Hindi po. Merong salita ng Panginoon na ang maganda po sa panahon natin ngayon, kung meron kang cellphone, pwede mong dalhin ang Biblia mo kahit nasaan ka. Kung meron kang cellphone, pwede mong i-access ang maraming preachings at pagtuturo ng salita ng Panginoon. Kung meron kang cellphone, pwede mong balikan yung mga pag-aaral natin sa nakaraan. Kung hindi ka mag-grow ngayon, ang problema ay nasa sa atin na lamang. Dahil tamad tayo o hindi natin ginagawang priority ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. So ito po ang pangalawa na gusto ko pong makita natin at gusto nating ipag-pray, na ang pananampalataya ay lumalakas yan o mahina kapag depende po yan sa ating attitude sa Word of God. Pangalawa o pangatlo na ating gustong idalangin, makikita po natin na ang tamang pagharap po sa mga problema na kinaharap natin sa mundong ito ay kung papaano po ang hinarap ni Abraham ang kanyang problema. Merong pangako ang Panginoon na bibigyan siya ng maraming binhi. Ang problema ay ganito, patay na ang kanilang katawan. At si Sarah ay baog. At tinuturuan tayo kung paano po natin haharapin ang ating mga problema. Hindi po nila dininay ang reality. Hinarap nila ang problema. So hindi nila dininay na patay na ang kanilang katawan. Hindi nila dininay na baog si Sarah. Hindi nila dininay na imposible. So nakikita nila ng malinaw ang problema. Ngayon, ang kakaiba sa kanilang ginawa, nag-focus sila sa reality kung sino ang Diyos. Tama, imposible. Imposible na magkaanak pa sila, pero ang Diyos naman ay powerful. Ang Diyos naman ay kaya niyang buhayin ang patay. Ang Diyos naman kaya niyang dalangin ang buhay. At ang Diyos naman ay matapat. Kung ipinangako niya na nabibigyan sila ng maraming binhi, ang ibig sabihin, sa isip ni Abraham at Sarah, gagawin niya ng Panginoon. At kapag nakafocus tayo sa Word of God, sa kung sino ang Diyos, alam niyo po ba, hindi naman mawawala yung problema. Pero gagaan ang problema dahil ang focus natin ngayon ay ang Word of God. Alam niyo po ba, taliwas yan sa maraming ginagawa natin. Madalas, ang ginagawa natin, hindi nga natin dinideny ang problema, ang suliranin natin, ang nagiging problema naman natin, nakafocus lang tayo sa ating
situation, hindi tayo nakatuon sa Word of God. Kaya madalas ang ginagawa po natin, nagre-react lang tayo sa kung ano ang situation natin. Hindi natin pinapaandar ang ating pananampalataya. At ito yung isang lesson at sana po magbukas ng ating kaisipan. Ang pananampalataya natin sa salita ng Panginoon, hindi yan opo sa katotohanan. Pero alam niyo po ba, ang pananampalataya natin sa Word of God, madalas, taliwas yan sa kung ano ang nararamdaman natin. Taliwas yan, madalas, sa kung ano ang nakikita natin. Taliwas yan, madalas, sa kung ano ang gusto natin. Kaya importante na i-focus natin ang ating mind sa Word of God at kung ano ang sinasabi ng Word of God, yun ang paniniwalaan natin at yun ang mararamdaman natin at yun ang gagawin natin. Hindi ba sa ating pag-aaral, hindi lang sa panahon ng paghihirap, kahit sa panahon po ng prosperidad, sa ating kaisipan bilang mga tao, iniisip natin kapag sagana ang buhay natin, iniisip natin safe and secure tayo. Pero hindi ba, sinasabi ng ating pag-aaral, kapag nasa panahon tayo ng prosperidad, sinasabi ng Biblia, mas delikado tayo spiritually. So kung ano ang susundin mo ngayon? Ang sinasabi ba ng Biblia o kung ano ang paniniwala mo personally bilang isang tao? So nakadepende yan sa iyong attitude sa Word of God. Kaya naman ang sinasabi sa atin, kung gusto nating mabuhay na sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon, maging kamukha ng ating Panginoong Yesus. At huwag nating kakalimutan, hindi lang ito basta isang goal. Ang ating comfort, ang ating joy, ang ating satisfaction, nakadepende sa ating growth, sa likeness ng ating Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, nakasalalay dito ang iyong kasiyahan, ang iyong comfort bilang tao, ang malalim na satisfaction. At yan, matatagpuan natin kapag dinevote natin ang ating mind sa Word of God. At sa pamamagitan ng panalangin, regular natin ginagawa araw-araw, pinagpipray natin na mai-apply natin ang Word of God sa ating buhay. Sa ganitong paraan, makikita natin ang progress. Hindi man nagbabago ang ating situation, ang nagbabago tayo, ang ating perspective. Dahil nagbabago tayo, nakakapag-cope up tayo, na-overcome natin anumang problema ang ating pagdaanan. At kapag tayo ang nagbago, pansinin po natin, sana maranasan po natin, na hindi man natin i-desire na magbago ang ating situation. Kasi na-overcome na natin dahil tayo ang binago ng Panginoon. Hindi po ba mas maganda ang ganong klaseng kaparaanan ng Panginoon kaysa sa palagi nating binabago ang ating situation dahil ayaw natin. Pero ang paraan pala ng Panginoon, tayo ang gusto niyang baguhin. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay po ng kalinawan sa aming mga puso't kaisipan. Masyadong madilim ang aming mga puso, Panginoon. Ignorante kami pagdating sa mga spiritual na bagay. Marami kaming gustong gawin at nais na marating na hindi po namin alam na ito ang makasisira sa amin. Masyadong mataas ang tingin po namin, Panginoon, sa aming mga sarili, na hindi po namin nakikita na mahina kami, na kailangan namin magdepende sa iyong mga salita araw-araw. Magdepende, Panginoon, sa iyo sa pamamagitan ng panalangin araw-araw upang maranasan ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Araw-araw, Panginoon, nararamdaman namin na kaya namin, na hindi ka namin kailangan. Paminsan-minsan, Panginoon, binibisita ka namin, pero ang araw-araw na nakadepende kami sa iyo, hindi po namin nakikita, Panginoon,
Kaya naman, sa iyong wisdom, pinapadaan mo kami sa maraming pagsubok, imposibleng pagsubok, para ipakita mo lang sa amin na hindi namin kaya. Para i-train mo lang kami na magdepende sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita, at i-desire namin ang fellowship namin sa iyo sa pamagitan ng panalangin. Sa kabila ng kadiliman at lalim ng kasalanan sa aming mga puso, Panginoon, nagre-rejoice kami sa katotohanan na Ikaw ang soberanong Diyos na mayroong absolute control sa aming mga buhay. Kaya mong i-overcome ang darkness ng aming mga puso. Kaya mong i-overcome ang ignorance namin, Panginoon, sa iyong mga salita. At ginagawa mo ito, Panginoon, sa pagbibigay ng desire sa amin na mag-spend kami, Panginoon, araw-araw, gawin naming priority, Panginoon, ang pag-aaral ng iyong banal na salita. Na mas importante, Panginoon, na naunawaan po namin ang aming mga binabasa, gaano man kaunti, Panginoon, kaysa sa napakarami naming binabasa na hindi naman namin naunawaan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng malalim na thirst sa iyong mga salita, na maunawaan namin ang iyong mga salita, at makita namin na ang lahat ng hinahanap namin sa buhay, Panginoon, sa mundong ito, matatagpuan lang namin sa pagiging kamukha ng aming Panginoong Yesus. Upang kami po ay mag-strive, magsikap na i-apply sa aming mga buhay ang iyong mga salita, Panginoon, sa tulong ng iyong Holy Spirit. Ang dalangin po namin, Panginoon, bilang isang iglesia, ay magtiwala kami at magdepende kami sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral namin, Panginoon, pagtuturo, pagpapahayag ng iyong banal na salita. At magdepende kami sa iyo, Panginoon, sa panalangin, dahil hiwalay sa power ng iyong Holy Spirit ay hindi po namin maunawaan at mararanasan ang iyong mga salita. Salamat sa kaligtasan na ibinigay mo po sa amin. Sa iisang mabuting balita na ang tanging paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa aming Panginoong Yesus. Tulungan mo po kaming mag-rejoice, Panginoon, na ang gospel na nagligtas sa amin, ang aming Panginoong Yesus, sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, Panginoon, ay magdulot ito ng joy, ng gratitude, ng pagsamba sa iyong pangalan. At ang aming joy ang magsilbing kalakasan namin upang magpatuloy kami sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. At sa iyong timing, Panginoon, sa iyong wisdom, kaparaanan, Panginoon, i-grow mo ang iyong iglesia. Dahil ito ang gusto mong gawin, Panginoon. Ito ang plano mo. I-grow, i-expand mo ang iyong church. At ito ay para sa luwalhati mo lamang. At nagpapasalamat kami, Panginoon, at dinadalangin po namin sa aming pagbabasa ng iyong banal na salita, sa aming pag-awit, sa aming pag-aaral, Panginoon, sa aming fellowship, Panginoon, tulungan mo po kami na ma-magnify ang iyong glory, na makita namin ang iyong mga attributes sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus. At tulungan mo po kaming makita namin ang mga ito na ipinakita mo ultimately, na pinakamalinaw sa pagliligtas mo sa amin na makasalanan, upang mag-worship kami, Panginoon, upang mapuno ng gratitude ang aming mga puso at maluwalhati ang iyong pangalan para sa glory lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.